Nakalaya na si Bong Revilla temporarily dahil nakapag-post siya ng bail dito sa kanyang malversation case. Pero nakapagtataka dito ay itong malversation case ay dapat non-bailable. Pero bakit siya pinayagan ng korte na makapag-post ng bail na 1 million pesos lamang dito sa malversation case na umaabot ng over 92 million pesos? Para sa akin, mukhang nabibigyan siya ng special treatment dahil sinasabi ng korte na hindi daw matibay ang ebidensya laban sa kanya pagdating sa malversation case. Pero yung mga kasama niya na nakakulong ngayon at may kaso ng malversation, dinenay ng bail lahat sila. Sina Bryce Hernandez, sina JP Mendoza at ilang pang DPWH executives ay lahat dinenay ang bail dahil matibay daw ang ebidensya sa kanila. Pero kay Bong Revilla, mahina daw ang ebidensya. Pero ilalaban daw ito ng ombudsman dahil naniniwala sila na matibay ang ebidensya at ipepetisyon nila na dapat ibawi yung pag-grant ng bail. Para sa akin, simple lang to. Sa usapan ng flood control corruption, napakasensitibong usapan to. At alam naman natin na nawawalan na nga ng tiwala ang taong bayan na meron ba talagang hustisya para sa ating bansa, para protektahan ang kaban ng bayan. Ngayon pa nila magbibigay ng parang special treatment na para i-grant yung bail ni Bong Revilla dahil sinasabi nila na hindi daw matibay ang ebidensya laban kay Bong Revilla kahit na mismo si Henry Alcantara at si Yusek Bernardo sinabi na nagbigay sila ng pera kay Bong Revilla. Sinabi nga ni Bernardo na siya mismo nag-deliver sa bahay ni Bong Revilla ng pera na meron siyang kickback na 25%. Tapos ngayon ng ombudsman, sinasabi na matibay daw ang ebidensya. Kaya nagtataka ako sino ba nagsasabi ng katotohanan dito I mean, kung innocent si Bong Revilla, fine. Pero bakit magsasampa ng kaso ang ombudsman? Ngayon sa panahon na kailangan may ebidensya with certainty of conviction. Tapos sasabihin ng korte na mahina daw ang ebidensya. Nakapagtataka talaga. I wish the court would have been more cautious on this, given kung gaano na kawalang tiwala ang taong bayan sa ating judicial system. Hindi naman nila kailangan tanggapin ang special request na to dahil nga sa usapan ng malversation. Dapat mas maging strict sila, hindi maging lenient. Kaya tignan na lang natin kung ano mangyayari dito dahil alalahanin natin, Bong Revilla was acquitted also nung panahon ni Napoles. At wala daw siyang ginawang mali. Eto na naman tayo. Talaga lang. Paminsan-minsan talaga ang hirap na talagang magkaroon ng tiwala sa ating judicial system pag ganito nakikita natin. Kasi hindi nila kailangan ibigay etong special request na to for bail. Especially sa panahon ngayon. Kayo, ano tingin nyo? Tama ba na nag-grant ng bail si Bong Revilla o dapat ba naiwan siya sa kulungan sa usapan ng malversation dahil wala naman talagang bail dapat to? Isulat nyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa baba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, make sure to follow me on all my social media channels. Ito si Kristan. Magkita tayo mula sa susunod na video.